Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to iPass Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful iPass Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. I would like to introduce to you one of our Health Carousel scholars, Princess Villanueva, USRN. Good Hi! evening, sir. Good evening, Ma'am Princess. Saan po tayo located? I'm currently working in King Salman Armed Forces Hospital here in Saudi, Tabuk Oh, part wow. region. Yes. This place is near in Jordan and Egypt. That's why the weather here is not too hot. It's sometimes cold. It's like Philippines, ano? Baguio. Yes, it's like Nice. Baguio, sir. Wow. This new to me po, no? New information po. Thank you so much po Yeah. for sharing that. What time is it there po, Ma'am Princess? Ngayon po, 2 p.m. ng 2 p.m. hapon. First of all po, no, thank you for having with us tonight po, no? Sharing your Ah, wonderful stories po para sa ating mga classmates, para maka-inspire din po tayo ng mga pinagdaanan natin sa yes, sir. NCLEX preparation niya. So we would like to know you better, Ma'am Princess. Ano po yung mga educational background, working experiences leading up to your NCLEX preparation? I'm from Cabanatuan City, Nueva Ecija. I graduated March 2008 from Good Samaritan Colleges in Cabanatuan City. I'm currently working as a nurse in MB Gallego, Cabanatuan City. Kumusta yung mga friends ko dyan? Sana napapanood nila to. I-share ko Share to natin, sa ma'am, later. FB. Yes. Yes, And please. then, nag-work din ako sa ICMC. Pero that time, volunteer pa lang ako noon. Tapos, 4 years ako sa MB Gallego sa Cabanatuan City. And then, nag-decide ako mag-Saudi ng 2018. So, ngayon, magsi 6 years na ako this coming August dito sa Saudi. So, medyo matagal-tagal na kaya nag-decide ako na mag-NCLEX. Actually, noong 2021, gusto ko na sanang mag-apply. Nag-approach na ako sa iPass dati kasi nakikita ko sila sa FB. So, nag-follow ako sa kanila. Tapos, marami nagsasuggest din na mag-ano ko sa iPass processing. Magpa-process ako ng papers kasi sobrang smooth daw ng application. So, hindi Yeah. naman ako nagkamali. Sobrang smooth talaga. Kahit sobrang busy ko dito sa Saudi, I really recommend the iPass processing. Actually, tatlo kaming nakapasan noong February. Lahat kami, iPass ang nag-process ng papers namin. Thank you, iPass. And then, actually, yung nag-apply ako sa iPass processing ng papers ko, nakita ko rin kasi doon yung sa review program nila. Tapos, si Ma'am Rosana, may FB live kayo dati na nanood ako doon. Tapos yun, parang review siya. Parang about sa fluid and Fluid and electrolytes. electrolytes. Yes, it was before mag-February 2023. Actually, nag-start ako mag-review ng February 16, 2023. Actually, isang taon ako nag-aaral. Kasi Nice. parang feeling ko kasi kailangan ko ng malalim na pag-study kasi ang tagal ko nang graduate. So parang sabi ko kailangan parang refresher course to, ganun. Parang sabi ko kailangan ma-refresh yung ano ko, yung mind. Kasi feeling ko nung unang pasok ko sa si Sir J Padong yung una kong na-attenda na class. Tapos sabi ko, ba't parang ang hirap? Parang ang hirap nung topic. Actually, yung neuro, hin- talagang ang hirap niyang intindihan. Ilang beses ko siyang inulit-ulit sa Good to know, dito sa iPass Mentoring Academy, maganda yung model account. Actually, kahit madaling araw, pwede kong mag-study. Dito kasi sa Saudi, halimbawa, duty ko, 3 days. Sometimes hindi naman ako nakaka-attend ng mga lectures. Minsan, nabibakan ko. Halimbawa, may pasok ako ngayon, sobrang toxic ng duty ko. So, kailangan, hindi ako minsan nakaka-attend. So, ang gagawin ko, minsan iba-iba yung yung topic. So parang Uh-huh. palundag-lundag ako ng topic. Most of the time, si Sir Ryan yung na-attendan ko na topic. Na yung mga, yung lecture niya.
Si Sir Ryan. Ting, 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 ting. Sobrang cool ni Sir Ryan. Although lahat naman ng ng lecturers natin sa IPAS, magagaling. Sobrang nag-enjoy talaga ako. Isang taon akong uma-attend sa IPAS. Not all the time, but usually, nababasa ko at uma-attend ako, hindi minsan live, minsan recording na lang. Pero mas madalas nung una kong attend, noong mga February, March, April, sobrang nag-enjoy talaga ako sa pag-attend. Parang kasi parang ang layo na nung pagitan ng pag-aaral ko dati. So parang excited ako na pumasok. Yun po, sir. Thank you for sharing po, Ma'am Princess. No? Medyo, relate po ako sa inyo. February 2023 din po ako nag-start mag-review talaga Ah, from IPAS. Although nag-enroll naman ako 2 months prior to that. Pero most likely, cycle 9 na po ako talaga nakapag-start. Bilang po kayo sa cycle ako 9? din. Yes, cycle 9 din Ah, ako, sir. okay. Baka naging classmates Para, tayo, no? During that time. yes, February 16 ako nag-attend ng klase. Hindi lang kasi ako parang lumabas yung eligibility ko, medyo matagal yata, 6 months yata. So habang hinihintay ko siya, so nagre-review lang ako sa iPass. And thank you for sharing po, Ma'am Princess. Kasi, no, number one, it doesn't matter po kung nag-attend tayo ng live or recorded. But for some, Mm, dahil po applicable po sa kanila dahil sa working schedule, they can attend po the live. But for some naman din po na hindi nakaka-attend ng live, it doesn't matter kasi it will be the same concept. Kasi yung iba gusto lang nila ng interaction eh. Interactive sila sa question mm-mm. and answers, sumasagot sa mga lecturers. And that's fine. Ano po talaga eh, they want to make themselves present talaga during those times. So, ano po yung mga study method po na ginamit nyo that you find most effective during your preparation? Actually, every time na attend ako, kailangan meron akong matatandaan. Kasi hindi naman kayang i-accommodate lahat ng utak natin, lahat yung pag-aaralan natin eh. Yeah. So, ang ginagawa ko, nagdidikit ako sa wall ko. Yung dining area ko, total ando na lahat. Gusto ko kasi di ba ang natin minsan, yung review natin is 4 hours, ganun, parang mahigit 4 hours pa nga minsan. So, ang ginagawa ko, yung dining area ko, yun na yung study table ko. Ito na yung ref, ito na yung microwave. Tapos, andito na yung food. Ang nangyari tuloy, nag-overweight na ako. Kasi yung mga food, nakaupo lang ako doon. Tapos, habang hindi na ako so nakakapag-focus ako. So, kukunin ko na lang yung study table ko, ito na yung ref. Kukunin ko na lang yung juice. Kasi ayoko na rin tumayo kasi sayang yung pagkakataon na ang ganda ng topic. Tapos yung sobrang ang gagaling ng mga lecturers natin. Nakaka-enjoy panoorin, lalo na si Sir Ryan. Pag si Sir Ryan talaga nakapokus na lang ako. Kasi tuwan-tuwa ako sa kanya. Ang lungkot sa Saudi. Pero yung mga ganong bagay, before ako pumasok, nag-a-attend ako. Sobrang ang cool-cool niya. Tapos minsan, ang saya-saya pagkatapos ng hindi pa rin maka-get over yung utak ko. Babalikan ko pa yun. Pag minsan yung recorded. Ah, Usually, pag mga midterm yan, nakakatuwa yung... Actually, na-enjoy ko talaga yung review ng iPass. I really recommend. Actually, andito yung friend ko. Nirecommend ko talaga yung iPass Online Academy. Si Shara Dane Salido, na kasama ko dito sa King Salman Armed Forces from NICU din. Hi, Shara. Siguro tulog siya kasi from night duty siya. Pero inano ko sa kanya, sabi ko, panoorin mo ako, magsasalita ako sa akin. Hi, Shara. And then sa coach ko pala kay Ma'am Rose, sobrang dami niyang natulong sa akin. Pati personal na matters, nasasabi ko pa sa kanya about sa duty ko dito sa Saudi. Hi, Ma'am Rose. How are you po? ayan, Ma'am Princess. Speaking of Ma'am Rose, no, I know si Ma'am Coach Rosenda po ang naging coach nyo. And before we Yes let her po. speak na, Ma'am, ang gusto ko po, i-share nyo mo po muna sa amin, how did Coach Rosenda help you with your preparations to NCLEX? Grabe, parang si Ma'am Rose, isang coach, isang friend, saka isang nakakaintindi ng situation ko dito sa Saudi. Actually, hindi madaling maging nurse sa Saudi, tapos mag-aaral ka pa. Ang hirap pagsabay-sabay ng task. Lagi ako nagsasabi, Ma'am Rose, ba't ganun? Sabi kong ganun sa kanya yung, minsan di ko maintindihan yung lahat. Ganyan. Ma'am, attend lang po tayo ng klase, ganyan siya.
Tapos, lagi ako ano sa kanya, nagme-message. Napaka-active naman niya sa Messenger kasi lagi naman niyang ina-answer yung mga questions ko. Thank you, Ma'am Rose. Kasi alam ko busy din siya. Kasi dito rin siya sa Saudi nagtatrabaho. At in spite of na busy siya, nagagawa pa niya lahat na i-accommodate kami lahat na kumbaga, i-entertain. Thank you, Ma'am Rose, talaga sa ang laki niyang tulong niya talaga sa akin sa pag-a-advise niya. Thank you sa coach ko, kay Ma'am Rosenda, saka sa mga lecturers talaga na ang gagaling. Na I really recommend na IPAS talaga, yung IPAS processing talaga. Sobrang smooth pa ng processing nila sa papers ko. Parang nandito lang ako, so parang nag-pay lang ako. Tapos sasabihin na nila sa akin, okay ma'am, okay ma'am. Wala talagang ka-hassle-hassle. Yun yung gusto kong mga, mga bagay. Parang yung sobrang busy sa abroad. Pero ang galing yung processing ng papel ko. Wala talaga akong inintindi kundi mag-send lang ng mga papers ko. Tapos yung sa coaching ni Ma'am Rosenda, ang galing kasi lahat nung tinuro niya sa akin na technique. Although yung mga lectures din, malaki din ng factors para sa akin kasi na-refresh talaga yung na-study ko nung college pa. Tapos, ang tagal na rin ang pagitan nung pagkapasa ko. 2008 pa ako nakagraduate, 2013 ako nakapasa kasi nag-pharmacy assistant pa ako before. So, parang ang layo ng pagitan. Sabi ko, ang galing kasi isang take lang ako ng ng NCLEX kasi sabi nila ang hirap daw. Tapos NGN pa. Sabi ko, maipapasa ko kaya to? Tapos wala akong background. Hindi ko alam kung ano ilalabas. Dahil sa tulong ng iPass, dahil laging yung mga ano natin, mga quizzes. So, parang na-train din ako. At thank you talaga sa iPass, sir ako yung isang lucky winner ng parapol ng iPass na U-World. Tapos sabi ko, oh my God, sabi ko, hindi na ako nag-expect talaga kasi noong una, yung foundation day ba yun ng iPass? May mga pa-games, tapos may parapol. Tapos may paano din sila ng U-World. Sabi ko, nako, siguro, sige, sa iba na lang siguro yun, mapupunta. Ni Lord, siguro sa may mas nangangailangan pa. Tapos ng time na yon na nakabili na ako ng nakapag-pay na ako ng Archer. No malapit na ako talaga magte-take sana ako sir February 6. So Mhm. ang daming nangyari noong January. Namuntik pa ako hindi makauwi ng Pilipinas dahil sa ticket ko. Kala ko hindi na ako magkakaroon ng flight kasi biglang nagkaroon ng mga pending. Tapos kala ko hindi ako makakauwi kasi noong December kasi nag-leave pa ako ng 10 days. Tapos, hindi kasi pwede dito sa Saudi yung lagi ka na lang magbabakasyon. So, sa Saudi kasi is one vacation per year lang ang allowed, 30 days. So, ako nagbakasyon ako ng December. Naku, baka malaman nila. December, nagbakasyon ako. Nagbakasyon din ako ng December, February, at magbabakasyon pa ulit ako ng October. Actually, hindi yun allowed. Thank you sa head nurse ko na na-open ko talaga sa kanya lahat to, na pinayagan niya talaga ako. Sa 10 days ko talaga noong December, 10 days ako hindi lumabas ng bahay. Nag-focus ako kasi ang hirap ng pagsabayin yung duty at saka yung study. Na feeling ko talaga, sir, kahit attend ako ng attend, hindi talaga minsan, ba't parang nakalimutan ko yun? Parang ganun. Tapos, nung nanalo talaga ako ng U-World, nung nalaman ko, December 28 ko, tayo na-receive ko yung message from Ma'am Rosenda. Nakasama ako dun sa tapos nakapost pa sa FB nila ng iPass. Sabi ko, oh my God, nanalo ako ng U-World. Tapos, feeling ko talaga, binibigay na ni Lord na sabi siguro niya, sige, para makaalis ka na ng Saudi. Mga iba naman. Ang galing kasi yung sa UWorld talaga, masasabi ko lang na talagang gusto kong i-recommend siya sa mga magte-take din. Although mag-aral kayo sa iPass, together with the QBanks of UWorld, talagang it really helps talaga sa study ko na 87% ng UWorld na sagutan ko, sir. Biruin mo, sir, nag-usap pa kami ni Ma'am Rosenda. Ito muna pala, yung February 6 muna, kung bakit ko inurong. Tapos, Sige. kasi nakausap ko si Ma'am Katrina pala, thank you din kay Ma'am Katrina, na nakausap ko din siya before ako mag-take. Tapos,
umuwi ako, parang ang lakas talaga nung ano ko na parang hindi pa talaga ako, parang hindi pa ako ready. Sabi ko rin sa mga kaibigan, parang ba't ganun nararamdaman ko? Ang tagal ko nang nag-aaral pero parang dahil siguro sa anxiety na din, ang daming mga problema din. Tapos yung sa work, pagsabay-sabay, ang hirap ng i-accommodate. Parang gusto ko ng, at ba kailangan ko pang gawin to? Pahirapan ko pa yung sarili ko, ganun. Gusto ko na, pwede mang hindi. May work naman ako dito, sabi ko. Pero gusto ko talaga makarating ng US. Kasi yung kapatid ko rin nasa California, yung si sister ko, Isabel Buela from Lemoore, California. Hi. Ayun. Tapos sabi ko, Ma'am Katrina, parang ano kasi, parang nararamdaman ko, ganun sabi ko sa kanya. Tapos nakausap ko si Ma'am Rosenda. Luckily, nagkausap kami ni Ma'am Rosenda nung pagka-uwi ka talaga ng Nueva Ecija. Tapos sabi ko sa kanya, Ma'am, kasi ganito yung nararamdaman ko. In-explain ko sa kanya yung lahat ng nangyari. Na muntik na akong di makauwi, ganyan. Tapos yung anxiety level ko, ganito. Parang di pa ako ready, ganyan. Tapos, actually, sabi kasi bawal yon na parang ilang araw na lang bago yung exam. Thank you kay Ma'am Rosenda din, nagpayo siya sa akin. Iba talaga yung help din ng may coach. Kasi dahil wala naman talaga akong background kung ano yung gagawin sa NCLEX eh. So dahil parang may nagtuturo sa iyo, may nagpupush sa iyo na kung ano yung gagawin mo. Ang laki talaga ng tulong ng mga coaches natin. Thank you kay Ma'am Rosenda kasi parang naunawaan niya yung ano ko, yung work ko dito. Sabi niya, Ma'am, kung hindi ka pa ready, pwede namang i-ano, ay pwede po ba yun, Ma'am? Ganun. Yes, tapos nag-message ako sa iPass. Ayun, ang galing naman ng iPass kasi ang bilis lang din ng ano, na, sabi niya, okay na ma'am. Alam ma'am, tapos nag-message ako kay Ma'am Rosenda. Ma'am Rose, okay na daw po. Tapos sabi ko, pinili ko talaga February 12. Ayun, sabi ko, pili ko 12 talaga kasi October 12 ang birthday ko. Sabi ko, parang maganda talaga yung 12. Sabi ko, parang swerte yan. Sabi ko gano'n. Tapos ayun na nga. Tapos nagkausap kami ni Ma'am, nag-check-in ako sa One Pacific kasi actually, saan ko ba yun? Sa post din ng iPass ko napanood yung One Pacific Place. Tapos ano lang ako, nag-online reservation. Tapos okay naman yung place. Tapos ang lapit lang pala dun sa mismong pag-e-examan. Nilakad ko, ay ganito lang pa. Tapos kasama ko yung brother ko. Tapos ang problema lang talaga, hindi ako makakatulog. Nung before ako mag-exam, my God, sabi ko, bakit hindi ako makakatulog? Ang payo pa naman ni Ma'am Rosenda, Princess, matulog ka. Kasi 5 p.m. talaga yung nakuha ko na, ayoko kasi mag 7 a.m. kasi gusto ko talaga hapon or gabi. Kahit sa duty, gusto ko, kung hanggat maaari, straight lang na night duty, kung pwede lang. Kahit nga isang taong night duty, sabi ko, mukhang kikita talaga ako sa Amerika, may night differential. Kasi ayoko talagang mag-duty ng day. So parang yung exam din, ang available na lang 7 a.m. at 5 p.m. So nagpunta ako ng pwede naman pala maaga ng konti. Siguro mga 4 something na ako nagpunta. Tapos nag-ano na rin kami, nag-out na rin ako sa hotel noon kasama ko yung brother ko. Tapos, sabi ko, kakayanin ko to, ganun ako ng ganun. Ang dami ko pang binitbit na gadgets, eh bawal pala. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, nakalimutan ko. Sana pala iniwan ko na lang yung bag ko. Hassle pa yun sa pag-check-in sa bago mag-exam. Tapos ayun, nung mismong exam na, Diyos ko, medyo naantok kasi ko. Medyo, kahit na nag-Starbucks pa ako, nagkumain pa ulit ako ng Jollibee dun sa likod lang no. Oo. Before, sabi ko, kailangan. Actually, nag-buffet pa ako, sir, sa One Pacific Place. Ang dami ko pang kinain, 3 egg yolk. Tapos may salad, lahat talaga all in. Sabi ko, isang kainan lang to kasi mamaya okay na ako. Kasi mamaya sabi ko kasi baka antukin ako pag yung malapit sa exam ko yung kain ko. So kailangan hindi ako masyadong busog pag nag-exam ako. Ayun na nga, nung nandun na ako, ang unang tanong sa akin, sata agad. Ah, Sabi ko, ay, di wow, sabi ko. Sata agad, sabi ko gano'n. Tapos, ang daming NGN, sir. Tapos, sabi ko, naalala ko bigla yung UWorld. Kasi yung ano yes. kasi, yung parang NGN nila, parang hawig ng sa UWorld. Saka yung Mm. kulay din kasi ng ano nila, motif nila sa
kulay blue. Sabi ko, bakit gano'n? Medyo hawig yung mga question. Sabi ko, ano lang. Sabi ko, kasi parang dami ko nasagutan na NGN. Saka sa IPAS, ang dami ko talaga din nasagutan, sabi ko. So parang nadalian ako sa may NGN. Feeling ko yun yung nagtulong din sa akin sa pagpasa ko. Pero yung standalone question talaga, sabi ko parang sablay yung napili kong sagot doon eh. Sabi ko, although, sir, parang feeling ko, maraming lumabas doon sa mga inaral ko. Nahirapan pa rin ako kasi yung parang wala akong tulog. Yun yung maipapayo ko sa mga students na matulog kayo, huwag niyong isipin yung ano. Kasi hindi ko rin sila masisisi kung ako kasi mataas na anxiety ko noon eh. Sabi ko, ganito pala yung pakiramdam. Tapos hindi pa ako makatulog kasi hindi ko alam kung excited ba ako mag-exam o dahil wala lang akong alam na kung ano yung mangyayari doon, kung ano yung lalabas. Pero inabot ako, sir, ng 148 questions. Tapos sabi ko, nung 80, hindi kasi ako nag-break eh. Tapos hindi ako nag-break. Kahit tumigil na, continue ko siya. Ngayon, ang problema lang, nung medyo sabi ko, hindi siya huminto ng 85. Naku, mukhang marami kong mali. Ganun pa ako. Tapos wala akong ginawa kundi magdasal talaga. Tapos naiisip ko lahat ng itinuro sa akin ni Ma'am Rose. Luckily talaga, yung inaral namin ni Ma'am Rose dun sa prioritization, delegation, mga ganyan, prioritization, delegation. Ang galing kasi ang question sa akin dun, sir, sa gitna na, mga 120 questions na. Puro, what the patient you need to assess first. Oh my God, sabi ko, ito yung pinag-anuhan namin ni Ma'am Rose. Tapos sabi ko, tapos parang papadali na yung question kasi ang hirap dun sa gitna. Parang, my God, sabi ko, totoo ba to? Masasagutan ko ba to? Ang hirap naman ang binabato sa akin. Sabi ko, pang nurse ba to? Sabi ko, ba't parang may research? Tapos sir, ang haba talaga ng question ng NGN, parang isang buong bond paper kung aming courses ko. Tapos babalik ka pa sa laboratory, mga ganon. Ay, Diyos ko Lord, sabi ko. Tapos babatuhin ako ng, luckily dun sa may 120, 130. Medyo parang dumadali siya. Sabi ko, ba't ganun parang dumadali? Tapos sabi ko, pagkita ko, sir, ng time ko, alam mo, sir, nandun ako sa 145. 20 minutes na lang natitira sa akin. My God, sir, alam mo, gutom na ako doon sa testing area. Diyos ko, tapos alam mo ba, sir, dahil 5 p.m. ako na lang yatang mag-isa doon. Sir, totoo, ako na lang mag-isa yung umuwi. Ako yung Oh, last. shoot. Tapos, feeling ko, thankful pa nga ako, sir, kasi walang maingay. Kasi yung dalawang nasa gilid ko, oh my God, nagkikwentuhan sila sa gilid ko, sabi ko. Tapos, bawal yun ah. Tapos, nadidistract ako. Nung ako na lang, umabot na nga ako ng, Diyos ko, 145, hindi pa rin tumitigil. Tapos sabi ko, ala, parang nagising ako. Pero, sir, dun sa 100 plus, nag-CR ako eh. Ng mga 3 minutes lang siguro, 5 minutes. Ang bilis ko mag-CR. Grabe, tapos sabi niya, bumalik ako agad talaga, sir. Pero parang naano ko. Tapos yun, parang nag-enjoy ako sa pagsasagot. Katulad ng pag-enjoy ko sa pagsasagot sa UWorld. Kasi ang dami ko talaga nasagutan sa UWorld. Parang kung susumay mo, 6,000 plus yun eh. Yung nakalagay doon. Yung kasi kasama ng NGN, yung mga points niya. So parang proud ako sa sarili ko kasi nasagutan ko yung kahit hindi mataas yung nakukuha ko talaga, sir. Yung lahat ng assessment ko, sir, noong una puro failed. Kahit sa Archer. Doon ako nagsabi kay Ma'am Rose. Sabi ko, Ma'am Rose, kaya ko ba to? Puro fail yung nakukuha ko sa umpisa. Tapos, hanggang sa huli, borderline. Sabi ko, hanggang sa huling assessment ko, sir, sa UWorld, borderline. Pero yung C80 ko, yung cut ko dun sa nagtaka ko talaga. Sinesend ko kay Ma'am Rose. Siguro, sobrang na si Ma'am Rose, sabi niya siguro sa akin, hindi lang ikaw na estudyante ko. Kasi lagi talaga ako nag-update sa kanya ng malapit na talaga, mga 10 days na lang. Ma'am Rose, eto yung ko. And Ma'am Princess, we have the opportunity po. We have Coach Rosenda having with us tonight. Let's see what Coach Rosenda have to say po. Hi, Coach Rosenda. Hello, everyone. Hello, Ma'am Princess. Nice to see you. Hello, ma'am. Ayan, hello, Sir John. Thank you. Thank you for having Hello me po. tonight. And hello, everyone, those who are watching live and also those who are
in the Zoom meeting. So thank you. And I just want to congratulate Ma'am Princess, no. Ma'am Princess, Thank you, actually, ma'am. she's one of my active students talaga. No. Anyway, from the initial assessment naman, I usually tell to my students naman to inform me and update me every time. It's okay with me. Hindi ako nakukulitan sa mga yun, which is mas natutuwa pa nga ako pag nag-update sa akin kasi at least alam ko yung nagiging progress nyo. Kasi mahirap yung mga estudyante na nagpaparamdam sa umpisa and then for how many months hindi mo na mararamdaman tapos magugulat ka na lang mag-e-exam na sila. So yun yung medyo nakaka-rattle or nakaka-cramming sa amin as coaches. But with Ma'am Princess, grabe. Actually kasi from time to time nag-update siya sa akin wherein same time zone kasi kami that time eh. We're also working in Saudi Arabia as pediatric ICU nurse and she's also working as neonatal ICU, so NICU siya. So Yes, ma'am. medyo yung pacing ng trabaho namin, nakaka-relate talaga ako sa kanya. So most of the time our coaching session din may halong kwentuhan and yung mga hanash namin with the work, ganyan. So nakakapaglabas talaga sa akin si Ma'am Princess ng kanyang saloobin whenever we have our coaching session. But mainly talagang thankful din ako kasi most of my advice at talagang ginagrab ni Ma'am Princess. If I say to her that kasi mostly nung yun nga sabi nga she used the Archer first before the U-World. So doon sa Archer medyo talagang dehado or alanganin talaga lagi yung mga scores namin. Sabi niya I can feel the na napanghihinaan siya doon ng loob but most of the time syempre as coaches palagi naman namin minomotivate ang mga estudyante to keep going. Sabi ko nga sa kanya palagi na it's okay to have mistakes now than to have mistakes sa actual NCLEX. Kasi all of our students know, as you know, pagka kasi sa umpisa, it's natural naman to have, hindi mo naman talaga lahat yan kabisado or hindi mo naman talaga lahat yan alam. That's why you're practicing eh. 'Di ba? Sabi nga nila, bakit ka ma'am. pa mag-practice kung alam mo na? So, kaya tayo nagkakamali. So, it's okay to have mistakes. Huwag kayong mapu-frustrate. Ang point lang doon is at least natututo kayo doon sa mga mistakes nyo. Yun yung pinaka-importante doon. And for the students din, ito yung palagi kong sinasabi kay Ma'am Princess nung time na nagko-coaching kami, nasabi ko nga sa kanya, worried kasi siya palagi sa scores niya. Don't look on your scores. Tingnan nyo yung progress nyo, little by little. Kasi minsan, yung progress na yon kahit kala nyo na bakit parang di tumataas yung scores ko, but feeling ko mababa pa rin yung scores ko, hindi ko pa rin na-achieve yung Ang isipin nyo is yung natututunan nyo every time na nagkakamali kayo. Kasi remember, kung titingnan nyo, mas natututo kayo sa pagkakamali nyo. Dun sa mga sinagutan nyo na nagkamali kayo, mas nare-remember nyo yon compare dun sa mga sinagutan nyo lang and alam nyo na as it is. 'Di ba? Mas nare-retain yun sa utak nyo. So yun yung i-grab nyo. Keep on doing. Yun nga sabi ko kay Ma'am Princess kasi even she also struggled being an OFW nurse tapos nagre-review at the same time. So sabi ko nga sa kanya hindi lang ikaw ang nakakaranas yan, marami. So it's a matter of even me when I was doing my review during the time when I was preparing for my exam, sabi ko sa kanya, I encountered the same thing. Sabi ko andun yung parang hindi mo alam kung kailan ka makakauwi, yung exam ka na, biglang mauudlot, yung mga ganon. And that's part of the that's part of the challenges. So, ang mahalaga, lagi ko sa kanya sinasabi, mahalaga, you keep on doing it. Review pa lang ng review. And by the time na mabigyan ka na ng chance to have your vacation and to take your exam, at least ready ka na. Nandyan na siya. Sabi ko sa kanya. So, yun lang. Anyhow, thank you so much, Ma'am Princess, for letting us, para ma-share mo yung iyong journey at ma-inspire mo rin ang iba, especially for those who are working in the Middle East na alam nila na medyo mahirap ang workload and nagwo-wonder sila kung okay ba or kaya ba na pumasa na NCLEX kahit nagtatrabaho at masyadong mabigat ang workload. Kung nakaya ni Ma'am Princess, for sure, kaya nyo rin. Di ba, Ma'am Princess? Ayan, thank you so much, Ma'am Princess, and congratulations again. Thank you sa tiwala mo and sa pakikinig mo. And even yung mga reschedule natin na nakinig ka na to push through pa na mag-reschedule tayo kahit ilang days na lang. Na kahit alam mo na even na, parang andun kasi yung point na sabi ko nga sa kanya I can relate with my with my scenario that time kasi ako nga 6 days lang din ni-reschedule ko pa. Pero sabi ko sa kanya yung 6 days na yan, yung 5 days na yan o kung ilang days man yan na natitira, pagka nabigyan ka pa ng chance to have and to plan para at least maano mo yung sarili mo ba, mai-prepare mo pa lalo yung sarili mo for the exam,
ano na yan kumbaga God-given ano na yan blessing na yan. So ibig sabihin talagang yan yung ibinigay sa ni Lord. So ayan, thank you so much Ma'am Princess. Thank you Sir John, sorry na pahaba. Thank you po, Coach Rosenda. It's really a Mm. pleasure po having with you po to Thank share you, Ma'am your Coach. tips and advices po for our classmates and our students. And definitely po, yung message po kay Ma'am Princess. Bihira lang po kayo makita for sure. Ayan, thank you. Thank you, Thank you, Coach Ma'am Rosenda. Rose. Ayan. Ayan, sir. It's really true, no? Yung mga sinabi talaga ni Coach Rosenda. It takes one to know, especially if you are working. And napagdaanan po Mm-mm. ni Coach Rosenda yung mga obstacles or challenges while studying while working at the same time. It's really hard Mm-mm. po, no? How did you Yes manage po. po your time management during that time? Para naman po sa ating mga classmates na nag-work Although, and nag-aaral at the same time. dito sa Saudi, kasi yung schedule namin, minsan 12 hours lang schedule namin, pero minsan nag-extend pa kami dyan pag hindi pa kami tapos. Usually kung sobrang toxic ng pasyente, minsan 30 to 1 hour endorsement yon. So minsan nakakauwi kami, 7 to 7 kasi ang ano namin, ang duty. Minsan nakakauwi kami 8 to 9. Depende pa yan sa case na na-handle mo nung that time. So, para sa akin, i-share ko lang. Kasi karamihan ngayon, nasa abroad na yung gustong magpunta ng US eh. Sa tingin ko lang kasi dito sa unit namin, sa NICU dito, ang staff dito ng NICU, malaki kasi NICU dito, ang staff namin, dati nung dumating ako dito, 100 plus kami sa NICU lang. Kayang i-accommodate ng NICU namin is 55 patient. So sobrang dami namin. So ano kami dito, maraming Indians. Ang dutyhan talaga hindi basta-basta. So para sa akin, yung naging time management ko ng pag-aaral ko, kasi ang duty ko, 3 days, 2 days off, parang ganon. Minsan 1 day lang. So, ang ginagawa ko talagang kailangan ko na mag-study talaga kasi talagang porsigido na talaga ako na hindi naman sa makaalis ng Saudi. Although, ang laki ng help sa akin ng Saudi kasi kung hindi ko naman to ma-achieve lahat ng mga kung hindi ako nag-Saudi. Kumbaga, gusto ko na lang din mag-level up pa. Maipapayo ko sa mga katulad ko na OFW na gustong mag-aral, walang imposible talaga. Basta lagi lang tayo manalig kay Lord na i-help tayo. Ako feeling ko talaga, kasi na-enjoy ko sir yung pag-aaral ko. Kasi solo lang ako sa room ko, wala akong roommate. So parang wala akong kausap, ang ginawa ko talaga, so nakapag-focus talaga ako ng sobra sa study ko. Na isinusulat ko talaga sir, idinidikit ko sa wall, lahat ng mga naaaral ko sa iPass. Ang dami nun, lalo na yung sa mga medication na alam kong lalabas talaga. So hindi ako nagkamali. Lumabas talaga ang mga mental health medication na sometimes ang hirap isaksak talaga sa utak pero kayang-kaya nyo guys. Lalo na yung mga nasa Middle East. Kayang-kaya nyo yan. Kasi karamihan na dito sa amin pa lang dito sa King Salman Armed Forces Hospital. Marami kasi ako nabalitaan mga taga-ER din, OR. Lahat sila halos walang bumagsak. Pumasa lahat na isang take lang. Wow. So walang imposible talaga. So feeling ko nga parang magandang yung sa nasa Saudi ka or nasa ibang bansa ka mag-aral. Feeling ko lang sir kasi dito wala ka namang dito kasi sa parang hindi to parang city. At ito kasi military city, lalabas pa kami para lang ang mall dito lang isa lang eh. Kumbaga hindi to nasa loob ka ng military city. Ito lang 'yon. Sobrang tahimik, talaga makakapag-aral ka kahit mahirap, malayo sa pamilya. Although kasi gusto ko na rin na makasama yung family ko. Ito na lang yung pagkakataon kasi ang offer nito immigrant visa parang EB3 immigrant. So kasama pati pamilya. So kailangan ko talagang pagpursigan. Sabi ko din sa sarili ko na isang take ko lang to dapat. Hindi ko iisipin na meron akong pambayad. Ang iniisip ko wala akong pambayad na. Kasi sabi ko, isang take lang to dapat kasi wala na akong pambayad. Kahit meron kang pambayad, huwag mo isipin na may pambayad ka. Kasi ang mangyayari doon, hindi ko na ma-take yan next time eh. Parang ganun kasi yung ibang estudyante na sumesweldo din ng kaya naman nilang bayaran.
Pero once na inisip mo na ganon, talagang ididilat mo talaga yung mata mo sa mismong exam. Ang kalaban lang talaga yung yung pagod talaga sa pag-answer. So, maganda lang sa IPAS talaga, na-train na 4 hours yung klase, na hindi ka talaga tatayo. Hindi talaga ako tumatayo, sir, sa klase. Ah, Talagang, nakagayak na ako ng uniform ko kung papasok ako yan. Ang aga kong gumigising. Talaga, sir, talaga mo rin mag-sacrifice. Talagang kailangan natin mag-sacrifice kung gusto nyo talagang pumasa. Yun yung inaano ko sa sarili ko. Gusto mong pumasa, princess? Gusto mong makaalis ng Saudi? At gusto mong makasama yung pamilya mo? Pues mag-sacrifice ka. So, ginawa ko yung sacrifice ko na 7:00 ng gabi pasok ko, sir. Gigising ako ng 1:00. From night duty mm. pa ako nun. Ang tulog ko lang 3 to 4 hours. Sobrang bonggang-bongga Oh. ang eye bags ko. Wala nang ganda-ganda yon, wala nang pagpapaganda. Pero kailangan naka-makeup ka pa rin pagpapasok kasi mahalata nila na haggard ka na. So, kailangan pa rin parang relax, cool, Mm. enjoyin lang ang pag-aaral. Saka, na-enjoy ko talaga yung study ko na sa IPAS talaga. I really recommend IPAS talaga. Kahit alam niya ng mga kasama ko sa work, lahat sila alam ko nag-IPAS. Ito nga si Shara Dane Salido. Shara, alam ko ikaw na isusunod. Kasi malapit na rin siya mag-board exam. I mean, yun talaga Yun lang. importante, no? We are supporting our own community Yes talaga po. when it Yes. comes to NCLEX. Kung ano yung na-achieve natin, masarap din po i-share on how did you no, Yes. achieve the NCLEX. And thank you po for Yes recommending po. IPAS sa friends ninyo. Doon po ba Yes doon po. sa mga pumasa din na mga IPAS nurses sa processing work nyo? po sila. IPAS din. Oh, see, Yes wow. po. Lahat dito, It's, sir. IPAS processing. it's really a Halos lahat. testament talaga, no? Yes. Na iPass online review will really help you Yes. in Yes achieving po. your American dream, Canadian or Australian RN. Yes Maganda po. rin po yung binanggit kanina ni Coach Rosenda when it comes to making mistakes, no, on your Yes po. practice questions. Kasi before you do your practice question, you must build your mastery concept muna. Once you have your mastery concept, that's the time that you will undergo practice questions. Kasi if you did your practice question muna without have a solid mastery concept, it will be difficult for you to answer that question. Ang gagawin mo Yes na lang, po. manghuhula ka na lang instead Mm-mm. of using your critical thinking. Di ba po? Yes, sir. And tama yung sinabi ni Coach Resenda, mistake now, then at least doon sa actual exam, don't make mistakes na the second time around. At least Yes na ano po. mo na na alam mo na yung rationals eh. You don't have to do it Yes twice po. na yung mistake. Yes po. And then, yung mga support system po talaga natin, no, I encourage po our classmates to have a support system like your friends, family, your mentor, like Coach Rosenda. Kasi somehow sila po yung magbo-boost ng confidence niyo and moral throughout your preparation. You have seek po yung guidance, no, and advice from your Mm-mm. coaches kasi ito yung mga insights and motivation na pwede nilang ibigay sa inyo. And like what you Yes po. said, in time management po, it's really difficult. You have to take a lot of sacrifice. That's why we were asking ourselves, no, how many hours can I commit on my working day? I mean, how many hours of study I can commit on my working day? It's okay if 2 hours, as long as you are able to study, you are able to read something. Kasi pag nasanay yung katawan mo na hindi ka nag-aaral, even a day, mag-a-adjust ulit yan. Kasi the moment na nagiging consistent ka throughout your preparation, hahanap-hanapin niya na katawan mo. Hahanap-hanapin niya yung sistema mo. Ganon din po ba nangyari sa'yo, Yes. Ma'am Princess? Oo, after hindi pa ako makapaniwalang tapos na pala. Yung nalaman ko kasi after 3 days, then, no, actually, sabi ko, nung tumigil kasi yung niya, sir, 148, inisip ko pa, pasa kaya yun o failed ako? Kasi alam ko din na marami kong mistakes dun sa exam. Sabi ko, tumigil siyang bigla ng 48 tapos ako na lang mag-isa dun sa taas. Sabi ko, ako na Mm. mag-isa. Talaga nag-aayos na yung mga ng mga locker. Sabi ko, ako na lang pala mag-isa. Sabi ko, ganun sa sarili ko. Tapos yung kapatid ko, sabi, parang nahirapan si ate sa exam. Kasi natapos ko yung 15 minutes na lang yung remaining sa 5 hours eh. Sabi ko, tapos pero nung marami nagsabi na pasado ka yun kasi 148 naman eh. Pero sana inaano ko pa rin sana. Pero okay lang na
naka-isang take lang ako kasi sabi ko, hindi ko alam kung makakaya ko pa ba sa susunod, sabi ko. Kasi dahil nga sa schedule. Thank you talaga sa iPass at tinulungan din nila. Ang laki talaga ng help talaga ng may support system. Yung family, tapos yung iPass, si Lord na talagang hindi ako pinabayaan sa pag-exam ko. Na kahit na nahirapan din ako kasi dahil siguro sa anxiety na din. Sa sobrang daming kailangang isipin. So, How did you manage po, lahat, Ma'am Princess, yung anxiety? ang ginagawa ko kasi sir kapag yung parang nasosobrahan ako minsan kasi pag nag-aral ka ngayon, parang sumasakit yung ulo mo. Ang ginagawa ko, naglalakad-lakad ako dito, tapos nakikinig ako ng music, tapos minsan yung mga nakakatawang palabas yung pinapanood ko, hindi yung malungkot. Kasi pag dito sa Saudi, kailangan yung parang ma-overcome mo din yung lungkot dahil malayo ka sa family mo. Tapos, yun, pilitin yung mag-relax kahit na sobrang pagod na rin kayo sa work. Saka iba pa rin, maraming mga taong yung i-try nyo rin na makipagkwentuhan, hindi naman lahat ng all the time mag-aral. Yung parang mag-shopping din kayo, labas kayo, minsan shopping kayo. That's Tapos saka nice. kayo mag-study kapag na ano na kayo. Kasi gano'n naman dito, parang wala namang ibang pwedeng gawin. So after nung pagkapasa ko, nung nag-message na yung iPass, yung parang na-miss ko pang mag-aral. Hanggang ngayon, sir, yung mga pinost ko dun sa wall ko, andun pa rin siya hanggang ngayon. Ah, Gusto ko pa rin siyang tingnan na parang hindi ako makapaniwalang tapos na pala na isang taon na pala yung nakalipas. Kasi February 16, February 12 ako nakapasa. February 16, 2023 talaga ako nag-start sa iPass Academy. So, thankful talaga ako sa iPass. Sobrang smooth. Pati yung mga papers, lahat, pati yung mga review materials, napakaganda. Ang sarap basahin kasi malinaw, tapos updated, tapos ang gagaling pa ng mentors, coaches, yung mga, plus ang nagandahan ko lang kasi hindi ko rin alam nung una, sir, na meron palang coach ang iPass. Ang alam ko lang, review center, na-attend ka. Yun lang din yung isang maganda sa iPass na meron parang nagpupush sa'yo na kaya mo yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi nakakapanghina talaga tapos sabi mo, kaya mo ba to? Tapos ang dami struggle sa buhay mo. Yun, yung si Ma'am Rose, buti siya yung naging ano ko din. Kasi parang ano rin siya parang kalog din siya na coach. Yung kahit na nasasabihan ko yan kahit yung personal matters ko na sir. About sa sa work, parang naging ano pa siya, tagapayo ko pa sa sa work ko kasi PICU nurse siya, tapos NICU ako. Personal na nagme-message ako sa kanya kahit out na yung mga about sa study. Nagre-reply naman siya lagi sa akin. Thank you, Ma'am Rose. God bless po and good luck sa journey ko. Ang dami namin yung pinagkwentuhan eh. For sure, hindi dito mag-end ang partnership niya po ni Coach Rosenda. Definitely po, Yes, after this sir. session, more adventures. Hopefully para sa inyong dalawa naman. Mag-meet naman po siguro kayo sa US. Definitely, Yes po. baka same Sana, state ma'am. or near state lang. Sana, So, ma'am. Ma'am Princess, no, looking back sa lahat ng pinagdaanan ninyo, is there anything po you would have done differently in your preparation? That sana hindi mo to ginawa para nakapag-prepare ka na maayos or para may advice din tayo sa mga classmates natin na dapat hindi nila gawin. Once na nag-start na kayo ng review, try kayo na mag-focus, i-enjoy nyo lang yung studying. Huwag nyo masyadong dibdibin. Tapos, try nyo na makipag-usap dun sa kung mayroon kayo na classmates na sa review na pwede nyo pagsabihan, much better na i-verbalize nyo rin sa kanila. Saka yung study habits na talagang, kasi ako, sir, no, sinabi ko talaga na gusto ko nang mag-aral. Gusto kong pumasa. Yun na yung time na kailangan ko mag-sacrifice pati yung kahit yung paglabas-labas, sir, hindi ko na yan masyadong, siguro, hindi naman kasi pwedeng hindi rin lalabas pa minsan-minsan. Gusto mo rin mag-enjoy. Nakaka-attend pa nga ako ng mga party
party, ganyan, dito sa Saudi. So, parang sabi ko, pagbalik mo kasi parang na-miss mo agad mag-aral eh, after na mag-shopping ka or mag-attend ka ng party. Kailangan Mm-mm. may hindi ka talaga ma-miss na subjects. Mm-mm. At saka sana tapusin talaga yung yung mga video recording kung hindi man maka-attend ng session. Mm-mm. Saka dun sa kahit sa Archer and din sa UWorld, natapos ko rin yung mga review dun. So, maganda, sayang kasi, sabi ko. Saka yung napanalunan ko, sobrang thankful talaga ako sa IPAS, napili ako. Napili ako, nabunot yung name ko sa UWorld kasi ang mahal din nun, sir eh. Mm-mm. Although, oo, nasa abroad ka, kaya mong bilhin, pero marami kasing pangangailangan din na kailangan natin tugunan dun sa pamilya natin sa Pilipinas. So, ayun. Thank you, IPAS talaga. Alam kong, sabi ko, gusto kong tapusin talaga yung 87% na konti na lang, sir. Wala talaga akong pinalagpas na assessment doon, sir. Kasi gusto kong ma-achieve yung makita ko yung high, saka very high. Diyos ko, parang 2 beses lang ako naka-achieve ng very high ata sa Archer lang. Sabi ko, hala, borderline pa rin. Sabi ko, biruin mo, sir, sinagutan ko. 3 a.m. in the morning, exam ko na kinabukasan. Yung Ay, assessment. Gusto ko talaga, hindi ako makakatulog, hindi ko sagutan. Sabi ko, sayang yung napanalunan ko. Thank you, IPAS. no wonder, Ma'am Princess, no, na naipasa nyo talaga at nabit nyo tong NCLEX. Kasi you have shown persistence talaga and resilience in your Mm. preparation. It's really admirable po talaga. And you have thorough preparation, no? No matter how many months you have prepared for this exam, ang gusto nyo po 1 year, that's okay. Kasi ang gusto natin slowly but surely naman. Yes po. And you did your effective study strategies then. So, Yes po. I wanted to know po din, no, with regards to your NGN type of questions sa UWorld and sa ibang question banks. How did you approach NGN po? Medyo sa umpisa po ba mahirap? And paano po kayo nakapag-adjust? Actually, sir, mas mahirap pa yung standalone question. Para sa akin, sir, kasi di ba lagi tayo may quiz sa IPAS Academy. So, ang sarap niyang sagutan kasi parang doon sa concept, ay ito, lumabas yun ah. Tapos yung parang indication ba to sa sakit na yun. Tapos ititik mo lang naman siya. Tapos, although may mali ka doon, na minsan di mo na-tick, parang may points kasi, may points siya. Kaya din siguro, isang malaking factor din yun sa pagpasa ng isang estudyante. Saka wag talagang palagpasin yung mga questions talaga. Pag-isipan din talaga, mag-focus talaga, yun talaga yung ko doon. Ang nahirapan ko lang talaga sa yung mahabang babasahin talaga ng NGN na Mhm. question. Kasi yung situation pa lang, sobrang haba na. Tapos meron pa ulit yung parang sa charting dito rin kasi sa amin parang ganun yung charting namin dito sa computer. Dito sa hospital. Kasi parang, ay, ito yung sa baby, yung parang niya, Mhm. laboratory, ganun din siya. Tapos bumabalik-balik ako ng Similar. doctors. Yes, parang may similarity kasi ng niya. So, isa rin sigurong factor yung experience ng isang nurse dun tama yung sa NGN. Yung parang, kung hindi ka nakapag-practice sa hindi ko naman sinabi na malaki din yung factor talaga. Factor ng isang merong experience sa hospital, yung bedside. Kasi halos same dun ng ginagawa namin yung sa NGN. Dahil sa baby ako, meron din part kasi ng sa baby na question sa akin eh. Mhm. Tapos meron din sa may adult. So medyo ako talaga nahirapan ako sa adult side na questions. Kasi since magte 10 years na akong NICU nurse, so puro Mhm. about babies lang Baby. talaga yung, yes. Wala akong experience sa bedside sa adult ICU, hindi ko alam yan. Nung Mhm. college pa yon. Pero nung sa talagang yung experience ko as a nurse, staff nurse, wala talaga, puro NICU, lang talaga ako. So parang doon ako nahirapan sa adult side. Pero dun sa NGN questions, ang lang talaga, practicein natin magsagot ng mahabang question. Mhm. Yun yung na-practice ko sa UWorld. May mahabang talaga sila yung question. Huwag tayong mag-relay dun sa madali lang na question. Pahirapan natin sarili natin sa pag-aaral. So that pag nag-exam tayo, parang
medyo maano na tayo, sanay na tayo eh. Yung parang sanay na tayo dun sa hirap ng questions dun sa dati pa. So parang maipapasa talaga natin. Yung baka yung iba nga kung yung anxiety nila is mababa lang. Talaga ma-ace nila ang exam na 85. Yun lang Yes, it sir, doesn't yung matter naman masasabi po, ko. no, Ma'am Princess, kapag Yes, sir. kung ang computer mo talaga nag-start 85 or 150, it's a computer adaptive test. Kaya ina-advise talaga namin, no, on your first 10 to 15 questions talaga, dapat you're doing your best na during those number of items kasi dyan i-assess si computer yung knowledge mo. Para Yes alam po. mo na alam na ni computer kung ano yung mga next ibibigay sa'yo all throughout your NCLEX exam. And the reason why I asked about that, ma'am, no? Kasi for me, how I did my NGM, no, is from Ma'am Paula. Siya po yung nagbungad sa akin on how to answer NGN type of questions. And Sir Ryan. Kasi sila po yung nasa drills most likely. Nakaka-time po ba kayo ng mga drills from Ma'am Yes Paula po, and Sir Ryan. Yes, Sir si Ma'am Ryan? Paula, si Sir Ryan. Most of the time talaga. Si Sir Ryan yung lagi kong na-attend. Hindi ko alam kung Kasi nagkakataon na, pero na-attendan ko rin yung ibang lecturers natin. that's nice to know po. Kasi like they will really teach you on how to answer NGN type of questions. Not only they're giving you the correct answer, but instead ibibigay din nila sa inyo yung rationals and what's happening talaga in the US. Kasi sila Yes. yung ano naka first-hand experience eh. They know the treatment plans, they know the diagnosis and signs and symptoms. So Yes. talagang na-share yan sa atin at napapadali somehow yung kung paano natin sagutin yung mga NGN type of questions. So, ayun, with that, Ma'am Princess, I would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Princess Villanueva for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice. Signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Ma'am Princess. Thank you, sir. Thank you so much, IPAS. Ma'am Princess, one last message po. How did IPAS po, the entire IPAS team, help you in achieving your American dream? Sobrang laki talaga ng naitulong ng IPAS sa akin. First sa IPAS processing pa lang, sa pagpaprocess ng papers ko, sobrang smooth. Wala akong masabi kasi parang wala naman akong ginawa doon. Parang nag-submit lang ako ng mga requirements ko. Tapos nagbayad lang, tapos lahat lang ng procedures. Tapos ang bilis pa nilang mag-update ng client. And then sa IPAS Mentoring Academy, sobrang thankful po ako sa lahat ng lecturers natin, kay Sir J. Padong, kay Ma'am Paula, kay Sir Ryan, sa lahat po ng bumubuo ng IPAS Academy, sa lahat ng lecturers po. Ang laki ng tulong niyo po sa lahat ng mga estudyanteng katulad ko na nagtatrabaho, nag-work as a OFW sa ibang bansa. Na hindi po talaga biro yung schedule time namin, pero naisisingit namin. Tapos dahil sa tulong po ng IPAS Academy, mga coaches, sobrang kayo po yung nagpo-push po sa amin na minsan nakakalimutan na kailangan umattend ng klase at saka tapusin dapat ang mga lectures. Katulad ng sinabi sa akin ni Ma'am Rose, Ma'am, tapusin mo lahat ng lectures, Ma'am. I-pass, mag-attend po kayo yung mga recordings. Thank you po sa lahat ng mga payo niyo po, Ma'am Rose. Sa mga coaches po, thank you po sa lahat ng mga bumubuo po ng IPAS and IPAS Processing and IPAS Mentoring Academy. Thank you po. Thank you, Thank Ma'am you po, Princess Sir po, Revo. for the for the wonderful message po para sa IPAS team. But definitely po, Mama, we are here at IPAS team naman po. We are grateful po having so many students who are very much appreciated what IPAS has to offer to our students kasi it's very holistic. Talagang approach namin dito kay IPAS eh. We want to give our students the best experience they could ever have during this during this preparation po. I have to commend you po, Ma'am Princess, kasi yung confidence nyo talaga in your abilities po. No doubt that you have successfully po in passing the NCLEX exam. Kasi yun naman talaga importante dito. You have to build your confidence. It's okay. In the beginning, medyo
nga pa kape. Hindi mo pa alam kung paano mo sisimulan. But as you go through the preparation, no, nag-attend ka ng mga lectures and all, dyan, nabuboost yung confidence mo. The more you learn, the more you are confident. At somehow you will still remain humble, no? In a way, you're stay grounded. Kahit minsan alam natin sa sarili natin that we're gonna ace this exam, but we just remain humble. But we are ready. Kung ano man yung ibabato sa atin ni NCLEX naman. And yung ginawa niyo po, your holistic approach po to NCLEX preparation po. Somehow, you use the knowledge, your own working experience po, your practical application, yung IPAS lectures, you have utilized everything. That's why we are advising po our students naman to avail their coaches din. So just check your emails and baka sila rin po makatulong sa inyo kung paano makapasa dito sa NCLEX. So it's I highly encourage po having this the coaching program. And do you have any more message po, Ma'am Princess, to your family and friends who have supported you during your NCLEX preparation? Sa family ko sa Pilipinas, lalo na yung mga family ko sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, yung mga dati kong classmate, yung mga friends ko dito sa King Salman Armed Forces Hospital and ICU team, lahat ng mga tatlo kami pumasa sa NCLEX, passer kami ng NGN this February. Halos sabay-sabay kami, February 12 ako, 21 sila, dalawa. Tapos, thank you sa lahat ng mga kaibigan ko na talagang all out yung suporta. Yung thank you kay Lord dahil ginabayan niya talaga ako na makapasa sa NCLEX na to, sa journey ko na to. Thank you sa lahat ng bumubuo ng IPAS. Thank you po.